Sa gitna ng malakas na ulan, nagtitiis sa mga tent ang mga nilindol na residente sa Ormoc City, Leyte. Tulong-tulong na lang din daw sila sa pagdiskarte para mairaos ang gutom. Mula sa Ormoc City, nakatutok live si JP Soriano. JP. Standby na, ito na pala. Jiggy, alam mo nakakaranas pa rin ng mahihinang aftershocks dito sa Ormoc, dahilan para matakot pa yung mga kababayan natin. Mahigit 500 kabahayan yung totally damaged at karamihan sa mga nawala ng tirahan ay nanunuluyan ngayon sa mga tents. Nagkadurog-durog ang pundasyon ng bahay ni Juan sa Barangay Cabaonan, Ormoc City matapos ang 6.5 magnitude na lindol nitong Huwebes. Nadaganan ng pader ang kanyang misis na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ang ibang miyembro ng kanilang pamilya nanunuluyan ngayon sa isang tent. Sikip sa dibdib eh. Parang hindi ko masabi. Tinignan ko yung bahay namin ngayon pero parang wala akong maisip kung anong simulan ko anong unang trabahoin, pero ang nasa isip ko sa hospital muna. Parang lang ba? Para maayos yung asawa ko. Sa datos ng lokal na pamahalaan, mahigit 500 bahay ang totally damaged sa 12 barangay. Hindi naman sila makatuloy sa mga school building dahil may mga crack din, kaya nasa tent muna ang mga evacuees. Maulan pa naman, kaya pinapasok ng putik ang mga tent. Nilagang saging na saba naman ang pagkain ng ilan. Tulong-tulungan lang, sir. Tulong-tulungan lang kami dito. Kung sino yung mayroong pagkain, bigayan na lang. Maliban sa bigayan ng pagkain, dama rin ang bayanihan sa lungsod sa pag-volunteer ng ilan na nagkukwento at nililibang ang mga bata sa pamamagitan ng pagkukulay. May libreng charging din ng mga cellphone at lampara. Sa Barangay Tongonan naman, ilang landslide ang naitala, kaya hirap dumaan ang mga sasakyan. Sinusuri ng mga otoridad ang struktura ng lungsod. May darating dito na group of structural engineers and then they will do a final assessment. No, hopefully by Sunday, makuha na natin yung total number of damages sa madedetermine din natin kung alin yung mga buildings ay i-condemn natin. Sa Katarman Northern Samar, problema rin ang kawalan ng kuryente. Apektado ang mga maliliit na negosyo. Offline din ang mga ATM kahit may generator. At Jiggy, nagpunta na rin dito ang FIVOC sa Ormoc para pag-aralan ng mapa ng fault sa lugar. Ang Department of Energy naman ay nagpunta na rin dito at patuloy na gumagawa ng paraan para maibalik ang supply ng kuryente sa lungsod na aabutin pa raw ng 4 hanggang 5 araw. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, JP Soriano.